Sige, tumawag ka. Tingnan natin kung sino ang makapagliligtas sa'yo. Ang sigaw ang asawa ko ay umalingaw-ngaw, kasabay ang isang malakas na sampal na nagpatumba sa akin. Bago pa ako makabawi, dumagan na siya sa akin sa malamig na sahig. Hinawakan ang magaspang niyang kamay ang buhok ko at sinabunutan. Pinilit akong tumingala sa kisame. Dugo ang dumaloy mula sa gilid ng aking bibig. Sa gitna ng matinding sakit at takot, sinubukan kong humingi ng tulong sa aking biyanan na nakatayo sa may pintuan. Ngunit hindi siya namagitan, hindi man lang siya nataranta. Nakahalukip-kip siyang nakatayo roon. Pinapanot ang kanyang anak na saktan ang asawa nito na may malamig na tingin at isang mapanuyang ngiti. Sa sandaling iyon, parang dinurok ang puso ko. Ang pagbasag ng cellphone ko sa sahig ay siyaring pagtatapos ng aming pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit hindi nila inaasahan na ang kalupitan nila sa gabing iyon ang magiging hatol sa kinabukasan ng kanilang buong pamilya. Maligayang pagdating sa aming channel. Paki-like, subscribe, at mag-iwan ng komento para sabay-sabay nating subaybayan ang paglalakbay ng isang asawang magiging palaban para sa katarungan. Nakaupo sa masikip na inupahang kwarto, nakatingin sa madilim na kalangitan sa isang malungkot at maulang araw, pakiramdam ko ay kagigising ko lang mula sa isang mahabang bangungot. Ngunit ang mahabang peklat sa aking braso at ang papel ng diborsyo sa mesa ang nagpapaalala sa akin na lahat ng sakit na iyon ay totoo. Ako si Liana, 30 taong gulang. 3 taon pa lang ang nakalipas. Isa pa akong babaeng puno ang buhay. May maraming pangarap para sa isang masayang pamilya. Ngunit ngayon, sa pagbabalik tanaw ko, napagtanto ko kung gaano kamahal ang kabayaran para sa aking kawalang malay at pagtitiwala. Ipinanganak ako sa isang mahirap na probinsya, kung saan ang isang babaeng umabot na ng 25 anyos na hindi pa kasal ay tinatawag ng tumatandang dalaga. Ngunit iba ako. Hindi ko tinanggap ang buhay na laging nakababat sa araw tulad ng aking na magulang. Pagkatapos makapagtapos ng kolehiyo, nanatili ako sa lungsod at nagtrabaho na parang walang bukas. Nagtrabaho ako bilang accountant sa isang import-export company. Sa umaga ay nagtatrabaho ako, at sa gabi ay tumatanggap pa ng bookkeeping para kumitang dagdag. Sa loop ngang maraming taon, nagipon ako ngang bawat sentimo. Hindi kumakain ng masarap, hindi nagsusuot ng magagandang damit. Pagsapit ko ng 27, mayroon na akong savings account na nagkakahalaga ng 1,000,000 piso. Iyon ang aking pawis, luha, at kabataan. Plano kong gamitin ang perang iyon para bumili ng isang condominium unit sa pamamagitan ng hulugan, at dalhin ang aking mga magulang sa lungsod para sa kanilang katandaan. Ngunit hindi natin alam kung ano ang takbong buhay. Sa panahong pinakakumpiyansa ako sa aking sarili, dumating si Marco. Si Marco ay 4 na taon na mas matanda sa akin. Isang lalaking may magandang tindig at karisma na madaling makabiyani sa sinumang babay. Nakakilala kami sa isang birthday party ng isang kaibigan. Noong araw na iyon, nakasuot si Marco ang isang navy blue na suit, malinis ang ayos ng buhok, at may suot na makinang na relo. Siya ang unang lumapit at nakipag-usap sa akin. Ang kanyang boses ay malalim at ang kanyang kumpiyansa ay kahanga-hanga. Ipinakilala niya ang sarili bilang sales manager ng isang malaking real estate corporation na namamahala sa dosa-dosa ng mga prime projects sa lungsod. Ang paraan ng pagsasalita ni Marco ay kaakit-akit. Hindi siya nagyayabang sa bastos na paraan, kundi nagkukuwento tungkol sa investments, sa merkado, at sa kanyang mga plano sa hinaharap na kaiga-igayang pakinggan. Para sa isang probinsyana na tulad ko, nasanay lang sa mga numero, si Marco ay parang isang bagong hangin, isang taong hinahangaan ko at sabik na makilala. Pagkatapos ang gabing iyon, sunod-sunod ang kanyang panliligaw. Tuwing umaga, nagte-text siya para batiin ako ang magandang araw, at tuwing hapon, sinusundo niya ako sa opisina para kumain ng hapunan. Ang mga restauran na pinipili ni Marco ay hindi sobrang magarbo ngunit napakapino. Lagi niyang hinahatak ang upuan para sa akin at inilalagay ang pagkain sa aking plato. Ang mamagili na kilos na iyon ay unti-unting nakpalambot sa aking puso. Minsan, nag-aalangan akong nagtanong tungkol sa kanyang trabaho. Ngumiti si Marco, kumuhang isang makapal na tumpok ng business cards mula sa kanyang wallet, at sinabing ang trabaho niya ay stressful ngunit maganda naman ang kita. Sinisikap niyang magtrabaho ng husto para sa 1 o 2 taon pa para makabili ng isang villa sa tabi ng lawa, para doon manirahan kasama ang kanyang magiging asawa at mga anak. Nang marinig ko ang mga salitang asawa at mga anak, bahagyang nanginig ang puso ko. Hindi ko alam na lahat ng mga salitang iyon, lahat ng mga kilos na iyon, ay bahagi lamang ng isang perpektong script para manghuli. At ang matabang biktima na kanyang tinatarget ay ang aking 1,000,000 pisong savings account.
na aksidente kong naikuwento sa isang pagkakataon na nag-usap kami tungkol sa pangarap kong bumili ng bahay. Pagkatapos ng 3 buwan ng panliligaw, dinala ako ni Marco sa kanyang pamilya. Ang bahay ni Marco ay nasa isang maliit ngunit malalim na eskinita sa isang sentral na distrito. Ito ay isang lumang 3 palapak na bahay ngunit malinis at maayos. Sa unang pagtapak ko roon, nakilala ko ang kanyang ina, si Aling Elena. Ang unang impresyon ko sa kanya ay isang babaeng elegante at kagalang-galang. Nakasuot siya ang isang sutlang damit, nakapusot ang buhok, may suot na salamin, at may hawak na rosaryo. Ipinakilala ni Marco ang kanyang ina bilang isang retiradong guro sa Filipino na may marangal na pamumuhay. Sinalubong ako ni Aling Elena ng isang mabait na ngiti. Hinawakan niya ang aking kamay. Pinuri ang aking ganda at kabaitan. Sa hapunan, palagi niya akong nilalagyan ng pagkain sa plato at tinatanong ng detalyado ang tungkol sa aking pamilya at probinsya. Nang malaman niyang galing ako sa probinsya ngunit nagsikap sa sarili, may matatak na trabaho at kaunting ipon, may kakaibang kislap sa kanyang mata na hindi ko napansin noon. Bumuntong hininga siya, at malungkot na sinabi, kakaunti lang kami sa pamilyang ito. Maagang namatay ang ama ni Marco, at pinalaki ko siyang mag-isa. Ngayon, ang tanging hiling ko ay magkaroon siya ng asawang marunong mag-alaga ang pamilya at magplano para sa kinabukasan. Tulad mo, para makapanaw na ako ng payapa. Ang kanyang mga salita ay tumagos sa aking pananabik para sa pagmamahal ng pamilya. Dahil malayo ako sa aking pamilya, kulang ako sa pagmamahal, kaya nang marinig ko ang mga magili na salitang iyon, agad akong naniwala. Inisip ko na napakaswerte ko na makatagpong isang biyenan na maunawain at mabait. Pagkatapos ng pagpapakilalang iyon, madalas akong tawagan ni Aling Elena, minsan ay para imbitahan akong kumain ng halo-halo na ginawa niya, minsan naman ay para ipabili ako ng bitamina. Maingat niya akong inilapit sa kanilang pamilya, na nagparamdam sa akin na bahagi na ako ng bahay na iyon nang hindi ko namamalayan. Pakalipas ang 6 na buwan ang aming relasyon, nagsimulang magsalita si Marco tungkol sa kasal. Sabi niya, 27 ka na ngayong taon. Sabi ang matatanda, pag mag-aasawa, dapat agaran. Tiningnan na rin ng manghuhula ang ating mga kapalaran, at bagay daw tayo. Kapag nagpakasal tayo ngayong taon, unlat ang ating negosyo at makakaroon tayo ng maraming anak. Kung ipagpapaliban pa natin, marami ng bawal. Nais ko pa sanang mahintay para mas makilala siya. Ngunit tumawag din si Aling Elena para kumbinsahin ako. Sabi niya, anak, maikli lang ang buhay ngang isang babae. Kung tunay kayong nagmamahalan, magpakasal na kayo para maging matatag at makapag-focus sa pagtatrabaho. Matanda na rin ako, at gusto ko nang makaroon ng apo. Sa harap ng sunod-sunod na pangungumbinsi mula kay Marco at sa kanyang ina, kasama pa ang pressure mula sa aking mamagulang sa probinsya na gusto na akong mag-asawa, pumayag ako. Mabilis na inayos ang kasal sa loob lamang ng 1 buwan. Sa araw ng kasal, umarkila si Marco ang isang hanay ng mamamahaling sasakyan. Ang reception ay ginanap sa isa sa pinakamalaking hotel sa lungsod. Lahat ng nakakita ay humanga at sinabing napakaswerte ko. Nakapag-asawa ako ngayon isang mayaman, at ang biyenan ko ay isang edukadong tao. Suot ko ang aking magandang damit pangkasal, nakangiti ng malapat, nang hindi namamalaya na papasok na pala ako sa isang bitak na inihanda para sa akin. Sa aming gabi ng kasal, pagkaalis ng lahat ng bisita, pagod na pagod ako. Alisin ko na sana ang aking make-up nang may kumatok sa pinto. Pumasok ang aking biyenan, may dalang isang baso ang orange juice. Ngumiti siya ng mabait at sinabi, anak, uminom ka nito para manumbalik ang iyong lakas. Napagod ka buong araw. Naantik ako, kinuha ang baso, at inubos ito. Umupo siya sa gilid ng kama, hinawakan ang aking kamay, at bumulong. Liana, pakinggan mo si mama. Ngayong mag-asawa na kayo, dapat isa na lang ang humahawak ng pera para makapagplano tayo para sa mga malalaking bagay. Medyo naguluhan ako, hindi ko naintindihan ang kanyang ibig sabihin, kaya nagpatuloy siya. Ngayong gabi, maraming bisitang nagbigay ngang regalo, kasama pa ang nga alahas na bigay ngang mamagulang mo. Bata pa kayo, hindi ligtas kung hahawak kayo ng malaking pera, at baka maging magastos pa kayo. Kaya mas mabuti kung ibibigay mo na lang sa akin lahat para ako ang magtago. Matanda na ako, matipid, itatago ko para sa inyo. Kapag kailangan ninyo ngang puhunan sa negosyo o pambili ng bahay, ibibigay ko sa inyo. Sa bahay na ito, ako na ang laging humahawak ng pera. Natigilan ako ngang ilang segundo. Ang pera mula sa kasal, may intindihan ko pa. Ngunit ang maalahas na bigay nga aking nga magulang ay personal kong ari-arian. Bakit hinihingi ito ngang biyenan ko?
Tumingin ako kay Marco para humingi ng tulong, ngunit nakaupo lang siya at nagche-cellphone, saka nagsalita, "Tama si mama, mahal. Ibigay mo na sa kanya para wala ka nang iisipin. Bagong kasal ka pa lang, hindi mo pa alam kung paano magbadyet. Paano kung mawala pa? Si mama naman ang magtatago, hindi naman ibang tao, kaya wag kang matakot. Mayroong kakaibang pakiramdam sa aking kalooban." Ngunit nang makita ko ang ngiti sa labi ng aking biyenan, at naalala ang kanyang masinabi nun na mahal niya ako na parang tunay na anak, lumambot muli ang aking puso. Inisip ko na baka nag-aalala lang siya at hindi naman siya sakim. Ayoko ring magmukhang madamot at mapakalkula sa aking biyenan sa unang araw ko palang bilang manugang. Tahimik kong binuksan ang aparador, kinuha ang lahat na mga sobre na pera at ang kahong na mga lahas, at ibinigay sa kanya. Kinuha ni Aling Elena ang nga ito, kumislap ang kanyang nga mata habang binibilang, at ngumiti ng may kasiyahan. "Ayan, napakabait ng manugang ko. Itatago ko ito sa safe para hindi mawala kahit isang sentimo." Paglabas niya ng kwarto, nagbilin pa siya. "Sige na, magpahinga na kayo. Maaga pa kayong gigising bukas para maghanda ng pagkain para sa mga ninuno." Pagsarang ang pinto, umupo ako sa kama. Pakiramdam ko ay may nawala sa akin na mas mahalaga pa sa para ang aking kalayaan. Ngunit nuwang panahong iyon, hindi ko pa lubos na naunawaan ang tunay na problema. Tumingin ako kay Marco at nagtanong, "Mahal, yung parang bigay ngang pamilya ko, bigay nila para sa ating puhunan, ibinigay din natin lahat kay mama?" Sumimangot si Marco, "Sinabi ko na ngang ipatago lang natin kay mama. Kung kailangan natin, hihingin natin ulit. Bakit ang kulit mo? Matulog ka na, may meeting pa ako bukas ng maaga." Tumalikot siya, nagtalukbong ng kumot, at iniwan akong mag-isa na may gumagapang na kaba. Iyon ang unang gabi nga, aking buhay may asawa. Isang gabi na walang rosas, walang kandila, tanging ang malamig na kalkulasyon na nakabalot sa masalitang punong moralidad. Ang mga sumunod na araw, ang buhay sa bahay nga aking biyenan ay tila payapa ngunit puno ng pakukunwari. Si Marco ay laging maagang umaalis at gabing-gabi na umuwi dahil sa kanyang abalang trabaho. Tuwing umaga, nagsuswat siya ang suit, nagpapabango, at sumasakay sa kanyang mamahaling scooter. Ako naman, pagkatapos ang trabaho sa opisina, uuwi para magluto at maglinis. Ang aking biyenan, na sinasabing isang retiradong guro, ay hindi kumikilos. Sabi niya, "May rayuma ang nga kamay ko, hindi ko pwedeng ibabat sa malamig na tubig. Ikaw na ang gumawa, anak." Kaya mula sa pahuhugas ng pinggan, paglilinis ng bahay, hanggang sa paglalaba, lahat ay ako ang gumagawa. Si Aling Elena ay may kakaibang ugali, palagi niya akong inobserbahan. Tuwing uwi ako galing palengke, tinitingnan niya ang aking mapinamili, tinatanong ang presyo ang bawat gulay at karne. Kung bumili ako ang medyo mas mahal na karne, magrereklamo siya. "Naku, ang mahal ng karne, dahan-dahan lang sa pagkain, anak. Magtipid tayo para sa mamalalaking bagay." Ngunit sa oras ng kainan, kinukuha niya ang pinakamasarap na bahagi at inilalagay sa plato ng kanyang anak. Ang nga buto-buto naman ay inilalagay niya sa harap ko, ngingiti at sasabihin, "Ito ang kainin mo, manugang, para marami kang calcium, para madali kang manganak." Tahimik akong kumakain. Iniisip na baka sanay lang siyang magtipid. Ngunit ang nagpasimula ng aking pagdududa sa perpektong imahe ang pamilyang ito ay ang usapin ng pera para sa gastusin sa bahay. Sa unang buwan, hindi ako binigyan ni Marco ni isang sentimo. Nang tanungin ko siya, sumimangot siya. "Ngayong buwan, inilagay ko lahat ng pera sa isang bagong proyekto, wala pang kita. Kung may sahot ka, gamitin mo muna. Mag-asawa tayo, bakit natin pag-awayan ang maliit na halaga?" Naisip ko na nahihirapan ang asawa ko kaya masaya kong ginamit ang aking sahot para sa pamalengke, kuryente, at tubig. Malaki rin ang sahot ko, mga 30,000 piso kada buwan, kaya sapat na para sa aming lahat. Ngunit lumipas ang isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, hindi pa rin nagbibigay ng pera si Marco. Sa katunayan, nagsimula na siyang humingi ng pera sa akin. Minsan, 500 piso para sa gasolina, minsan 2,000 piso para sa mga kliyente, minsan 3,000 piso para sa pagpapaayos ng sasakyan. Lahat ng dahilan niya ay tila makatwiran at kayat. Minsan, kapag wala akong cash, nagagalit siya at nagpaparinig. "Asawa ka ba? Isang maliit na bagay lang, hindi mo pa magawa. Tingnan mo ang asawa ni John, kaibigan ko. Ibinili niyang bagong cellphone ang asawa niya, ilang 10,000, hindi nang hinayang. Ako, humihingi lang ang ilang libo para sa pakikisama. Ang hirap pa." Kapag naririnig ko iyon,
Nakokonsensya ako. Kaya kinukuha ko ang aking wallet at nagbibigay. Ganun na lang, ang buwan ng sahod ko ay naubos. Hindi lang iyon, kailangan ko pang kunin ang interes mula sa aking 1 milyong pisong savings account na sa kabutihang palad. Hindi ko sinabi kay Marco na nasa bangko, sinabi ko lang na mayroon akong puhunan para punan ang magastusin sa bahay. Inosente kong inisip na nagsasakripisyo ako para sa aking asawa, para sa aming kinabukasan. Tila alam ng aking biyanan ang lahat, ngunit hindi siya kailanman nakialam. Tuwing nakikita niyang humihingi ng pera si Marco, lumilipat siya ng lugar o nagro-rosaryo. Diyos ko po, ang kapayapaan sa tahanan ay kayamanan. Ngunit kapag may sinasabi ako tungkol sa pagiging magastos ni Marco, agad niya itong ipinagtatanggol. Ang malalaki, may malalaking ginagawa. Kailangan nilang makisama, makaroon ng malawak na koneksyon. Huwag kang maging maramot, hindi siya unlad. Ang asawa ang nasa likod ng lalaki. Dapat magsakripisyo para umunlad ang asawa. Ang kanyang nasalita ay parang hindi nakikitang lubit na gumagapos sa akin sa responsibilidad ng pagiging isang mabuting asawa at manugang. Nahulog ako sa bitak na iyon. Sinusubukang pasayahin sila. Sinusubukang patunayan na ako ay isang mabuting asawa. Hindi ko alam na ang aking katahimikan at pagtitiis ang nagiging pataba sa kanilang kasakiman at kalupitan. Isang hapon ng Sabado't Linggo, umuwi ako ng mas maaga dahil medyo masama ang pakiramdam ko. Pagpasok ko palang sa gate, nakita kong bahagyang nakabukas ang pinto ng sala. May naririnig akong tawanan boses ni Marco at kanyang ina. Papasok na sana ako nang mapahinto ako nang marinig ko ang pangalan ko. Mama, ang galing ko diba? Sabi ko sa iyo, sunod-sunuran sa akin si Liana. Kanina lang, binigyan niya ako NG3 000 para makipag-inuman sa mga kaibigan ko. Sinabi kong para sa kliyente, naniwala agad. Ang boses ni Marco ay puno ng pagmamayabang. Ang boses ni Aling Elena ay sumagot, iba ang tono sa kanyang karaniwang marangal na pananalita. Sinabi ko na nga ba, sa itsura pa lang ng babaeng yan, halatang uto-uto at madaling utusan, lambingin mo lang, ibibigay niya sa'yo lahat. Pero teka, subukan mong kunin agad yung savings account niya. Narinig ko siyang kausap ang nanay niya sa telepono. Mukhang may ilang daang libo o 1 milyon yun. Huwag mong hayaang may padala niya sa probinsya para ipagawa ngang bahay ang magulang niya. Sayang lang. Huwag kang maalala, Mama, may plano na ako. Sa masusunod na araw, sasabihin kong kailangan kong puhunan para sa isang malaking proyekto, mataas ang interes. Siguradong ilalabas ni Jan pera. Mahiling magpayaman yung asawa ko, at tiwala sa akin yun. Napatayo ako sa labas. Nanginginig ang nga kamay kaya nahulog ang aking bag. Ang ingay ay nagpatigil sa dalawa saluk. Lumabas si Marco, at nang makita ni Jakong nakatayo roon, putlang-putla, saglit si Jang natihilan. Ngunit mabilis siyang bumalik sa kanyang nakakatakot na kalmadong anyo. Oh, mahal, kanina ka pa? Bakit hindi ka pumasok? Tiningnan ko si Marco, at sa likod niya, nakita ko ang kanyang ina na kalmadong umiinom ng tsaa, walang bahid ng hiya. Nun ko lang napagtanto na ang pamilyang pinaglilingkuran ko, ang asawang sinasamba ko, ay nga magagaling na aktor lamang sa isang palabas ng panloloko, at ako ang nag-iisang biktima. Ngunit sa halip na sumugot at ilantat sila, isang hindi may paliwanag na takot ang pumigil sa akin. Natakot ako sa hubad na katotohanan. Hindi pa ako handa na harapin ang pagkawasak. Yumuko ako para kunin ang aking bag. Kararating ko lang, medyo nahilo ako kaya tumayo muna ako sandali para magpahangin, bulong ko. Pinili kong manahimik sa sandaling iyon. Isang duwak na katahimikan na sa huli ay babayaran ko ang dugo at luha. Dahil hindi ko alam na kapag ang biktima ay nagpakita ang kahinaan, ang mga ngaso ay lalong magiging mabangis. At ang matamis na bitak na ito ay simula pa lamang ng araw ng impyerno na darating. Matapos kong marinig ang pag-usap ng mag-ina, isang malabong pangamba ang bumalot sa isipan ko. Ngunit isang magandang balita ang dumating at nagpawi sa lahat ng aking alalahanin, buntis ako. Nang hawakan ko ang pregnancy test na may 2 pulang linya, nanginginig ang aking makamay sa kaligayahan. Inakala ko na ang maliit na nilalang na ito ang magiging tulay upang ibalik si Marco sa kanyang responsibilidad. At baka ang narinig ko nun ay isang hindi pakakaunawaan lamang, o isang panandaliang kasakiman. Ang mababaeng nagmamahal ay madalas na niloloko ang kanilang sarili, laging naghahanap ng dahilan para ipagtanggol ang lalaking kanilang minamahal, hanggang sa may sandal sila sa pader bago magising sa katotohanan. Noong gabing iyon, nahanda ako ng isang masaganang hapunan para ibalita ang magandang balita. Nang sabihin kong magiging ama na siya, natigilan si Marco.
Hindi siya nagpakita ngang labis na kagalakan tulad ng inaasahan ko. Sa halip, ang kanyang mamata ay mabilis na tumingin sa aking tiyan at pagkatapos ay naging mapakalkula. Ang aking biyenan naman ay, Ebi, inaba ang kanyang makubiertos, nagantanda ng krus, at nagsabi, salamat sa Diyos, makakaroon ng tagapagmana ang pamilyang ito. Ngunit Liana, kapag buntis, kailangan mong mag-ingat. Dahan-dahan sa paglalakad, at huwag kang maging demanding sa asawa mo para makapag-focus siya sa pagtatrabaho para sa inyong anak. Inisip ko na ang kanilang malamig na reaksyon ay dahil lang sa kanilang pagkatao na hindi masyadong nagpapakita ang emosyon. Ngunit nakamali ako. Nang malaman nilang buntis ako at nasa pinakasensitibo at emosyonal na yugto, opisyal na nagsimula ang kanilang kampanya ng pananamantala sa mas malaking sukat at mas tusong paraan. 1 buwan matapos kong ibalita ang pagbubuntis, nagsimulang umuwi si Marco na may itsurang problemado at pagod. May mga gabi na nakaupo siya sa balkonahe, naninigarilyo hanggang mapaso ang kanyang daliri, bumubuntong hininga ng malakas para marinig ko. Bilang isang asawa, hindi ko siya maaring balewalain. Pagkatapos kong pilitin, yumakap siya sa kanyang ulo at halos mayak na sinabi, mahal, mamamatay na yata ako. Niloko ako ngang matalik kong kaibigan. Yung investment sa lupa sa probinsya, inilagay ko lahat ng ipon ko roon, pati na ang prang inutang ko sa 5,6. Ngayon, tinakbuhan niya ako, at pinagbabantaan ako nga pinagkakautangan ko. Paano ko sasabihin kay mama, matanda na siya, baka atakihin sa puso. Nang marinig ko iyon, nang hina ang aking natuhot, tinanong ko kung makano ang utang niya. Yumuko si Marco, 1 milyon. Kung hindi ko mababayaran sa loob ng 3 araw, papatayin daw ako ng magaguns. Ang halagang 1 milyon isang kakaibang pagkakataon na kapareho ng halaga sa aking savings account na itinago ko kay Marco. Nung mga sandaling iyon, litong-lito ako, ngunit may bahagi sa isipan ko na nagsasabing may mali. Bakit ganito kalaki ang pagkakataon? Bago pa ako makapagdesisyon, biglang lumitaw ang aking biyenan. Pumasok siya sa kwarto, umiyak at nagmamakaawa, lumuhod sa aking paanan. Liana, anak, alam kong mayroon kang ipon. Maawa ka sa asawa mo. Sa akin, iligtas mo siya. Kung may mangyaring masama sa kanya, paano na ako? Ang pera, mahahanap ulit, pero ang buhay, kapag nawala, wala na. Anak, may dinadala kang dugo ang pamilyang ito. Hahayaan mo bang isilang ang anak mo na walang ama? Sa magulong eksenang iyon, ang asawa kong dating mayabang ay ngayon ay takot na takot. Ang biyanan kong dating kagalang-galang ay ngayon ay nakaluhot at nagmamakaawa. Ang puso ko ay parang sinasaksak. Ang sanggol sa aking sinapupunan ay tila nararamdaman ang aking pagkabalisa at naninigas. Ang masalita ni Aling Elena ay tumama sa pinakamahina kong punto, ang pagiging ina at ang tungkulin bilang asawa. Hindi ko kayang panoorin na lang ang amang ang aking anak na saktan ng makriminal. Sa isang sandaling ang kahinaan, tumango ako. Kinabukasan, kasama ko si Marco na pumunta sa bangko para i-withdraw ang lahat ng 1 milyong piso. Ang perang pinahirapan ko sa loob ng maraming taon. Ang perang plano kong ipambili ng bahay para sa aking mga magulang. Nang ibigay ko ang pera kay Marco, nakita kong kumislap ang kanyang mga mata sa kasakiman. Niyakap niya ako at nangakong kung ano-ano. Salamat, mahal. Ikaw ang tagapagligtas ng buhay ko. Pinapangako ko, pagkatapos nito, magtatrabaho ako ng maayos at babawi ako sa inyo ng anak natin ng 10 beses pa. Ngunit ang pangako ngang isang lalaki ay minsan, may halaga lamang sa sandaling kailangan kaniya. Pagkatapos ayusin ang utang na nalaman ko kalaunan na hindi naman totoo ang pera ay ginamit ni Marco para bumili ng bagong kotse na nakapangalan sa kanyang ina, at para suportahan ang kanyang krida. Ang trato ng pamilya ng aking asawa sa akin ay nagbago ng 180 degrees. Hindi na nagpapanggap si Marco bilang isang maalagang asawa. Nagsimula na siyang ipakita ang kanyang tunay na pagkatao, isang abusado at dominante. Ang una niyang ginawa ay kontrolin ang lahat ng aking kita. Sabi niya, ngayon, sinusubukan kong bumangon ulit. Ibigay mo sa akin ang ATM card mo para ako na ang magbadyet. Mag-invest akong paunti-unti para may pambiling gatas ng anak natin. Nang tumutol ako, nanlisik ang kanyang mga mata at sumigaw. Hindi ka ba naniniwala sa akin? O nagtatago ka na naman para ipadal sa pamilya mo? Tingnan mo nga ang bahay na ito. Sino ang nag-aalaga? Matanda na si mama. Ako naman ay abala. Ikaw, trabaho lang at kain. Tapos nakakalkula ka pa? Simula nun, binibigyan lang niya ako ng 100 piso araw-araw para sa pananghalian at pamasahe. Lahat ng gastusin sa bahay ay binawasan ng aking biyenan. Sabi ni Aling Elena, dahil buntis ako, dapat daw ay simple lang ang pagkain ko para maiwasan ang gestational diabetes.
Ang pakain ng isang buntis ay puro na lang nilagang tokwa, pritong itlog, at nilagang kangkong. Samantala, sila ay palihim na bumibili ng lechon manok at kumakain sa kanilang kuwarto. Minsan, naamoy ko ang mabanggong amoy mula sa kuwarto aking biyenan. Naglalaway ako sa gutom. Kukatok na sana ako para uminghi kaunti nang marinig ko siyang bumulong kay Marco. Bilisan mo, baka makita ni Liana at humingi pa. Buntis sa babae, bakit kailangang kumain ng marami? Tataba lang yan at mahihirapang manganak. Nakatayo ako sa labas ng pinto. Tumutulo ang luha. Kaya pala, alam na nilang babae ang dinadala ko. At ang kanilang pagiging malamig ay dahil din sa kanilang makalumang pag-isip na mas mahalaga ang lalaki. Tahimik akong bumalik sa aking kwarto. Nilulunok ang aking samanganglop. Ngunit ang kasakiman ng tao ay walang hanggan. Ang 1 milyon ko ay mabilis na naubos. 3 buwan pagkatapos, nang malaki na ang aking tiyan, inulit ni Marco ang kanyang dating taktika. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagreklamo kundi diretsahan ng namilit. Alam niyang ang aking mamagulang sa probinsya ay nagbigay sa akin ng isang lote sa tabingang kalsada, na nakakahalaga ng halos 2 milyong piso, at ang titulo ay nakapangalan na sa akin bago kami ikasal. Isang gabi, sa aming simpleng hapunan, malakas na ibinagsak ni Marco ang kanyang kubiertos. Ang tunog ay nagpagulat sa akin. Diretsahan siyang nagsalita. Kailangan kong malaking puhunan para sa isang kumpanya na itatayo namin ng kaibigan ko. Isang pagkakataon na minsan lang dumating. Umuwi ka at sabihin mo sa mga magulang mo na ibenta ang lupa sa probinsya, ibigay mo sa akin ang pera para sa investment. Kapag kumita, ibabalik ko sa iyo pati interest. Natigilan ako at nabitawan ang aking mangkok. Anong sinasabi mo? Iyon ay lupang pamana sa akin ng magulang ko. Para kung sakaling may mangyari, mayroon akong babalikan. Bakit ko ibebenta? Ang aking biyenan na nag-alis ng tinga ay biglang dumura sa sahig. Ang kanyang boses ay maasim. Kapag nag-asawa ka, dapat sumunod ka sa asawa mo. Ang lupa ay bagay na patay. Ang tao ang buhay. Anong gagawin mo sa lupang yan habang ang asawa mo ay nangangailangan ng puhunan? O baka naman itinatago mo yan para kapag nahiwalay kayo, may maibibigay ka sa ibang lalaki? Ang babaeng laging nakakalkula sa asawa ay hindi uunlad. Halos mabulunan ako sa galit. Inay, naibigay ko na po lahat ng ipon ko kay Marco. Ngayon, pati ba naman ang lupa na bigay ng mamagulang ko, hindi ko pwedeng ibenta. Iyon ay karangalan ng mga magulang ko. Anong karangalan? Sigaw ni Marco, namumula ang muha. Binigay sa'yo nga magulang mo, kaya sa'yo yan. At kung anong sa'yo ay sa asawa mo. Sinasabi ng batas na ang ari-arian sa lupang kasal ay para sa dalawa. Huwag kang maging makasarili. Ibenta mo o hindi, kung hindi, huwag mo akong sisihin kung maging malupit ako. Noong gabing iyon, umalis si Marco at hindi umuwi. Ang aking biyenan naman ay isinara ng malakas ang pinto ng kanyang kuwarto. Iniwan akong mag-isa na nahuhugas ng pinggan. Habang nahuhugas, umiyak ako. Pakiramdam ko ay nasa isang bitag ako na walang labasan. Kung hindi ko ibebenta ang lupa, magiging impyerno ang buhay ko dito. Ngunit kung ibebenta ko, mawawalan ako ng lahat. At higit sa lahat, bibiguin ko ang aking mamagulang. Ang mga sumunod na araw ay isang seryeng mental na torture. Kapag umuwi si Marco, naninira siya niya magagamit at nagmumura. Hindi niya ako sinasaktan. Ngunit ginagamit niya ang masasakit na salita para pahirapan ako. Nilalait niya ako, sinasabing pangit, losyang, at probinsya ng palamunin. Ang aking biyenan ay sumasang-ayon. Nagpaparinig siya, ang manugang niba. Nag-uwing ginto para ipatayong bahay ang asawa. Sa bahay na ito, malas, napunta sa isang madamot. Ang kasukdulan ay nang tumawag ang aking ama mula sa probinsya. Takot na sinabing na stroke ang aking ina at kailangang isugot sa ospital. Nang hina ako, gusto kong umuwi agad, ngunit wala akong ni isang sentimo. Humingi ako kay Marcong 2,000 piso para pamasahe. Nakaupo siyang nakadekwatro sa sofa at malamig na sinabi, "Saan ako kukuha ng pera? Kung gusto mo ng pera, ibenta mo ang lupa. Pirmahan mo ang special power of attorney para maibenta ko ang lupa. Bibigyan kita ng pera para ipagamot ang nanay mo. Kung hindi, manatili ka diyan." Ang kalupitan ni Marco ay nagpalamig sa aking buong katawan. Ginagamit niya ang buhay at kamatayan ng aking ina para pilitin ako. Sa sandaling iyon ng desperasyon, wala na akong ibang pagpipilian. Pinunasan ko ang aking luha at pinirmahan ang papel na inihanda niya. Kinuha niya ang papel, ngumiti ng may tagumpay, at inihagis sa akin ang 5,000 piso na parang limos. "Umuwi ka at alagaan mo ang matanda mong ina, at bumalik ka agad para pagsilbihan ako."
Sumakay ako ng bus pauwi. Ang puso ko ay parang sinasaksak. Ang lupa ay naibenta agad. Kinuha ni Marco ang mahigit 2 milyong piso ngunit hindi niya ako binigyan ni isang sentimo bilang puhunan tulad ng ipinangako niya. Bumili siya ng mga mamahaling gamit, nagpalit ng cellphone, at mas madalas ng gabing-gabi umuwi. At ako, pagkatapos mawala lahat ng aking ari-arian, ang halaga ko sa kanilang paningin ay naging zero. Ang kontrol ni Marco ay lalong naging masama. Pinilit niya akong mag-install ng tracking app sa aking cellphone. Pinagbawalan niya akong makipagkita sa mga kaibigan, kahit ang pagtawag sa aking mga magulang ay binabantayan niya. Tuwing gabi, kinukuha niya ang aking cellphone para tingnan ang mga text at tawag. Tinitingnan niya ang bawat text mula sa aking makatrabaho at inaakusahan akong may emotional affair. Bakit nag-text sa'yo ang lalaking tunang good night? May relasyon ba kayo? Inilapit niya ang screen sa aking mukha at sumiga. Iyan ay text galing sa network. Automated birthday greeting yan. Mahina kong paliwanag. Wala akong pakialam. Ang babaeng may asawa na hinahayaang may ibang lalaking nagte-text ay malandi. Simula ngayon, bawal ka nang gumamit ng social media. Bawal kang makipagkaibigan kahit kanino. Sa bahay na ito, ako ang masusunod. Kung susuway ka, wag mo akong sisihin. Nabuhay ako sa bahay na iyon na parang isang bilanggo. Lahat ng aking karapatan ay kinuha. Hindi ako lumalaban. Dahil sa takot na saktan niya ako kahit hindi pa niya ako sinasaktan noon, ang kanyang galit ay laging nakaamba at dahil gusto kong mapanatiling ligtas ang aking anak, tiniis ko, iniisip na, wala akong pera, kaya magtitiis ako para may ama ang anak ko. Masyado akong naging inosente sa pag-isip na ang aking sakripisyo ay makakapagbago sa isang halimaw. May mga gabi na nakahiga ako sa tabi ng asawa kong humihilik pagkatapos akong murahin, hindi ako makatulog. Inilalagay ko ang kamay ko sa aking tiyan, tahimik na tumutulo ang luha. Naalala ko ang babala na aking inanong. Ang pag-asawa sa malapit, kahit isang suboeng sabaw, makasama kayong hihigop. Ang pag-asawa sa malayo at hindi kapantay, mahirap, anak. Ngayon, naintindihan ko na. Ang kahirapan ay hindi sa material na bagay, kundi sa pagiging mag-isa sa sarili mong tahanan. Nawalan akong pera, lupa, at unti-unti, pating aking dignidad. Ngunit ang pinakanakakatakot ay hindi ang kahirapan o kontrol, kundi ang pakiramdam na inihiwalay ako sa buong mundo. Si Marco at ang kanyang ina ay maingat na pinutol ang lahat ng aking koneksyon, ginawa akong isang islang walang kasama, nakadepende lamang sa kanila. At kapag ang biktima ay tuluyan ng nasabitag, iyon ang oras na ilalabas ng mga ngaso ang kanyang pinakamalupit na pag-atake. Ang huling 3 buwan ng pagbubuntis ay dapat sanang pinakamasayang panahon para sa isang babae. Ngunit para sa akin, ito ay isang seryengang nga araw na punong luha at kahihiyan. Habang lumalaki ang aking tiyan, nagbago rin ang aking katawan. Nagkaroon ng mas stretch marks sa aking tiyan at hita, namaga ang aking mabinti at braso, at napuno ng pimples ang aking mukha. Tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin at hindi ko na makilala. Ngunit ang mas masakit pa kaysa sa pagbabago ang aking itsura ay ang kalupitan aking asawa. Si Marco ay laging gabing-gabi na umuwi. May mga gabi na 2:00 o 3:00 ng madaling araw siya dumarating, amoy alak na may halong kakaibang pabango. Hindi ito amoy ng karaniwang inuman, kundi amoy ng matamis at matapang na pabangong babae, ang amoy na kayang makilalang sinumang asawa. Isang umaga, habang naglalaba akong damit ni Marco dahil sira ang washing machine at pinilit ako ng biyenan kong maglaba ang kamay para makatipid na tigilan ako nang makita ko ang isang bakas ang pulang lipstick sa kwelyo ng kanyang puting polo. Ang bakas na iyon ay parang isang matulis na kutsilyo na sumaksak sa aking puso. Nanginginig kong hinawakan ang damit, naninikip ang dibdib. Kahit na may hinala na ako, nang hawak ko na ang ebidensya, hindi ko mapigilang umiyak. Noong gabing iyon, kinausap ko si Marco. Inilagay ko ang polo sa mesa at sinubukang maging kalmado. Marco, ipaliwanag mo ito. Kaninong lipstick ito? Bakit lagi kang gabing-gabi umuwi? May iba ka na bang babae? Si Marco, na nanonot sa kanyang cellphone, ay sumulyap sa damit at walang ganang sumagot. Nagsaselos ka na naman ba? Sa Katefebar, baka nasa gilangang isa samga babay ron. Normal lang yan samga lalaking may negosyo. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Pakikisama? Pakikisama ba na may bakas ang labi? Pakikisama ba na gabi-gabi kang umuwi na may amoy ng ibang pabango? Masyado mo na akong minamaliit. Hindi ko na napigilan ang sarili at sumigaw ako sa galit. Tumayo si Marco, nanlisik ang mga mata. Tumahimik ka, huwag kang sumusobra. Pagod na ako sa trabaho para sa pamilyang ito, tapos pag-uwi ko,
Iimbestigahan mo pa ako. Tumingin ka nga sa sarili mo. Losyang ka na. Ang pangit mo pa. Maswerte ka na nga at hindi pa kita iniwan para sa ibang babay. Tapos ngayon, magrereklamo ka pa. Ang bawat salita ni Marco ay parang isang malamig na tubig na sumampal sa akin. Sa kanyang mata, ako ay isang pangit at walang kwentang asawa. Tinakpan ko ang aking mukha at umiyak. Tumakbo sa kwarto ng aking biyenan, umaasang makahanap ng simpatiya. Si Aling Elena ay nagro-rosaryo sa harap ng kanilang altar. Nang makita niya akong umiyak, tumigil siya at malamig na tumingin sa akin. Anong ingay yan? Gabi na, hindi mo ba hahayaang matulog ang mataw? Lumuhod ako sa tabi niya at humagulgol. Inay, kausapin niyo po si Marco. May querida siya. Nilalait niya ako. Sinasabing pangit. Buntis ako, pero nagawa niya pa akong lokohin. Inaasahan kong magagalit siya at papagalitan ang kanyang anak. Ngunit hindi. Dahan-dahan siyang uminom ng saa at nagsalitang nakpalamig sa aking buong katawan. Liana, sa totoo lang, normal sa mga lalaki ang magkaroon ng maraming babay. Hayaan mo siyang magliwali, basta't nag-uwi siya ngeng sa bahay na ito. Tingnan mo, buntis ka, hindi mo siya maasikaso sa kama. Lalaki siya, may pangangailangan. Dapat intindihin mo ang asawa mo. Natigilan ako. Inay, ano pong sinasabi ninyo? Sinusuportahan ninyo ang pagtataksil niya. Ako ang legal niyang asawa. Dala-dala ko ang apo ninyo. Ngumisi si Aling Elena. Ano naman kung legal kang asawa? Kung hindi mo kayang alagaan ang asawa mo, kasalanan mo kung mawala siya. Tumingin ka nga sa salamin. Magulo ang buhok mo. Losyang ang suot mo. Kahit ako, naiinis tumingin sa iyo. Paano pa kaya siya? Narinig ko. Yung babae ay anak mayaman, maganda, at matalino. Malaki ang naitutulong niya kay Marco sa negosyo. Kung wala kang naitutulong, manahimik ka na lang. Kung gagawa kang iskandalo, ikaw lang ang mapapahamak. Ang matalinong babae ay marunong makbulak-bulakan. Pagkatapos nun, bumalik siya sa pagrorosaryo. Iniwan akong nakaupo sa malamig na sahig na may durok na puso. Sa sandaling iyon, naintindihan ko ang kasabihang iba ang dugo, iba ang pakiramdam. Para kay Aling Elena, hindi ako kailanman naging pamilya. Isa lang akong kasangkapan, isang libreng katulong. At ngayong wala na akong pakinabang, handa niya akong itapon para sa isang taong mas makakulong sa kanyang anak. Mula nun, lalong lumala si Marco. Hindi na siya nagtatago. Madalas niyang tawagan ang kanyang krida sa harap ko, nagsasabi ngang matatamis na salita. Tuwing naririnig ko siyang tawaging mahal ang ibang babae, kinakagat ko ang aking labi hanggang magdugo para hindi umiyak. Ang pangalan ng krida niya ay Chloe. Hindi ko pa siya nakikita, ngunit narinig ko na ang pangalan niya. Ipinakmamalaki ni Marco na anak daw ito ang isang mayamang negosyante. Si Chloe, yan ang may class. Kapag kasama ko siya, nakmumuha akong kagalang-galang. Pero kapag kasama kita, para akong may kasamang katulong. Hindi lang doon natapos. Sinimulan na rin akong atakihin ni Chloe. Nagte-text siya sa akin, nagpapadala ng litrato nila ni Marco sa kama, kasama ang mga mapanuksong salita. Ate, sabi ni Marco, sawa na siya sa iyo. Palayain mo na siya para makasama na kami. Tumingin ka nga sa sarili mo, matanda ka na at pangit, paano mo mapapanatili ang asawa mo? Nang mabasa ko ang na-text na iyon, kumulo ang dugo ko. Tinawagan ko siya para murahin. Ngunit inagaw ni Marco ang cellphone at sinampal ako. Naglakas loob kang sigawan si Chloe? Prinsesa yun, wala kang karapatang kausapin siya. Kung matalino ka, manahimik ka, huwag mo akong hintayin saktan ka. Ang sampal na iyon ay napakalakas kaya natumba ako sa sofa. Tumama ang tiyan ko sa gilid nito at sumakit. Napahawak ako sa aking tiyan at umungol. Ang anak ko. Saglit na nataranta si Marco. Ngunit naging kaumadulit nang gimakitangi, hindi ako nagidurugo. Nakukunwari ka ba? Isang sampal lang, kung makasigaw ka parang kinakatay. Huwag mong gamitin ang bata para umiwas sa sakit. Ang aking biyenan, na nanonot ng TV sa sala, ay nasaksihan ang lahat. Hindi siya tumayo para tulungan ako o pagsabihan ang kanyang anak. Nakibit balikat lang siya at nagsalita. Sabi ko na nga ba, ang bibig ng babae ang nagpapahamak sa kanya. Kung alam mo lang ang lugar mo, hindi ka sana nasasaktan. Tiningnan ko ang 2 taong iyon, at isang matinding galit ang namuo sa akin. Ngunit alam kong dehado ako. Walang pera, walang bahay, buntis. Wala akong magagawa. Nilunok ko ang aking luha, bumalik sa kwarto, at hinaplos ang aking tiyan.
Humihinging tawat sa aking anak. Habang papalapit ang aking kabuanan, lalong naging tensyonado ang bahay. Nagsimula ng magplano si Marco at ang kanyang ina kung paano ako paalisin. Kailangan nilang ang isang makatwirang dahilan para makipagdiborsyo ng hindi nagahatingang ari-arian, at baka kunin pa ang bata kong lalaki. Ngunit kung babae, wala silang pakialam. Isang gabi, umuwi si Marco na may kakaibang saya sa mukha. Inihagis niya sa mesa ang isang tumpok ng papel. Pirmahan mo to. Tiningnan ko ito, isang kasulatan ng utang. Nakasulat doon na ako, si Liana Reyes, ay umutang kay Elena Cruz, aking biyenan, ng halagang 4 na milyong piso para sa isang negosyong nalugi. Ano to? Kailan ako umutang sa nanay mo? Gulat kong tanong. Humitit ng sigarilyo si Martsu. Nawala mo ang 1 milyong pisong ibinigay ko sa'yo nun, at kahit ang pera mula sa lupa mo ay hindi sapat para sa lugi ko, pirmahan mo to bilang utang mo kay mama. Para kapag nagdiborsyo tayo, may responsibilidad kang magbayad, at hindi ka makakahingi ng parte sa bahay na ito. Ito ang paraan para makalaya ka. Pumirma ka, at papayagan kitang manatili dito hanggang manganak. Kung hindi, umalis ka. Kaya pala, natatakot silang humingi ako ngayong parte sa bahay. Kahit na ito ay pag-ari ng magulang na asawa ko, takot pa rin silang idemanda ko sila kaya gumawa silang ganitong kwento. Kung pipirmahan ko ito, magiging utusan ako ang sarili kong biyenan habang buhay. Hindi ako pipirma. Mga magnanakaw kayo, ibinigay ko na lahat ng pera ko sa inyo. Ngayon, gusto niyo pa akong itulak sa kamatayan? Pinunit ko ang papel at inihagis sa mukha ni Marco. Ayaw mong uminom ng alak, gusto mong uminom ng lason ha? Hayop ka. Sumigaw si Marco at sinabunutan ako. Si Aling Elena, na nakaupo pa rin ng kalmado, ay nagsalita, Marco, dahan-dahan lang. Baka marinig ng kapitbahay. Saktan mo siya para matuto. Pero wag kang mag-iwan ng bakas. Ang sinabi niyang wag kang mag-iwan ng bakas ay mas masama pa sa 1,000 sampal. Hindi niya pinigilan ang karahasan. Bagkus ay tinuruan pa ang kanyang anak kung paano manakit ng hindi nahahalata. Sumunod si Marco sa kanyang ina. Hindi na niya ako sinampal sa mukha, kundi sinuntok sa likod, sa balikat, at sa mabahaging natatakpan ng damit. Napangiwi ako sa sakit, niyakap ang aking tiyan para protektahan ang aking anak. Pipirma ka ba? Tinatanong kita, pipirma ka ba? Sabi niya habang nanununtok. Hindi. Kahit patayin mo ako, hindi ako pipirma. Nagtiis ako, hindi sumuko. Alam kong kung pipirmahan ko ang papel na iyon, tapos na ang buhay ko at ng aking anak. Dahil sa katigasan ng ulo ko, itinulak ako ni Marco sa pader at umalis para uminom. Tiningnan ako ni Aling Elena at yumiling. Tanga ka, anak. Kung lalabanan mo ang pamilyang ito, ikaw lang ang masasaktan. Sino ka ba? Isa ka lang probinsya ng walang pera. Si Chloe, mayaman, isang pitik lang niya, durok ka, payo ko lang, pumirma ka na. At kakausapin ko si Marco na payagan kang manatili dito para alagaan ang anak mo. Pinunasan ko ang dugo sa aking labi at tiningnan siya ang naapoy ng mga mata. Inay, may anak din kayong babae, babae rin kayo. Paano nyo nagagawang maging ganito kalupit sa manugang ninyo? Hindi ba kayo natatakot sa karma? Ngumisi si Aling Elena. Karma? Sa edad kong ito, sa pera lang ako naniniwala. Kung may pera ka, mabibili mo lahat. Pati karma, iniiwasan ang mayayaman. Nung gabing iyon, nakahiga ako sa dilim, yakap ang aking tiyan, nakikinig sa ulan. Alam kong malapit nang maubos ang aking pasensya. Hindi lang pera ko ang gusto nila akong itulak sa bingit ng kamatayan. Gusto nilang kunin ang aking dignidad at karapatan. Napagtanto kong ang aking pagtitiis at pag-asa ay walang saysay. Sa mataong may pusong lobo, ang aking kabutihan ay isang kahangalan. Nagsimulang sumagi sa isip ko ang pagtakas, ngunit saan ako pupunta? Walang pera, malaki ang tiyan, mahina. Natatakot akong mamatay sa gutom sa labas. Ang takot ang pumigil sa akin, kaya nag-atubili ako. At ang pag-atubili na iyon ang nakdulot ng trahedya sa gabing iyon, ang gabing nawasak ang lahat, ang gabi ng dugo at luha, ngunit siya ring simula ng muling pagsilangang isang bagong liana. Ang kalangitan sa huling maaraw ng Hulyo ay madilim, na parang babagsak na. Ang hangin sa loob ng bahay ay laging mabigat. Simula nang tumanggi akong pumirma sa pekeng kasulatan ng utang na 4 na milyong piso, ang pakikitungo ni Marco at ng kanyang ina ay naging lantaran ng pagkaput. Hindi na nila itinatago ang kanilang pagnanais na paalisin ako sa bahay. Oras na lang ang hinihintay. Nabubuhay ako sa takot, laging nag-alala kung ano ang susunod nilang gagawin. Ang aking pagbubuntis ay nasa ika-7 buwan na, mabigat at nakakapagod.
ngunit hindi ako makatulog ng mahimbing. Tuwing gabi, bahagya lang akong nakakatulog, at sa kaunting ingay lang ay nagigising ako. Noong araw na iyon, napakainit, na nagbabadyang ang isang malakas na bagyo. Tumawag si Marco para sabihing hindi siya uwi para sa hapunan, mayroon daw siyang meeting. Ang aking biyenan ay kumain ng lugaw at maagang umakyat sa kanyang silid para magdasal. Sa malaking bahay, ako na lang ang naiwan sa kusina. Habang nahuhugas ako ang pinggan, biglang may narinig akong sasakyan na huminto sa labas. Narinig ko ang tunongang takong at ang malanding tawa ang isang babay. Sumilip ako sa bintana. Sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste, nakita ko si Marco, na nakaakbay sa isang bata at nakaistilong babay na nakasuot ng masikip at maikling bestida. Nakasandal ang babae sa balikat ni Marco, hinahaplos ang kanyang dibdib. Siya si Chloe, ang kerida na laging ipinagmamalaki ni Marco. Natigilan ako. Ang lakas ng loop nilang magdala ng babay hanggang sa pintuan ng bahay namin. Mahal, kailan mo ba ayusin yung probinsya na mong asawa? Pagod na akong magtago, sabi ni Papa. Kung hindi ka magiging desidido, hindi siya maglalabas ng pondo para sa resort project. Ang boses ng babae ay matinis at malinaw. Ngumiti si Marco at kinurot ang kanyang pisngi. Huwag kang mag-alala, babe. Pinipilit na namin ni Mama na pumirma siya sa kasulatan ng utang. Kung hindi siya pipirma, may paraan ako para paalisin siya ng walang dala. Ang bahay na ito, sa lalong madaling panahon, ay magiging pugat na natin. Sabihin mo sa papa mo na ihanda na ang pera, pero buntis siya. Kung paalisin mo siya, pagtatawanan ka nga tao. Anong pakialam ko? Ang babaeng hindi marunong mag-alaga ng asawa at bastos sa biyenan, dapat lang paalisin. At saka, yung dinadala niya, sigurado ka bang anak ko yun? Nagtatrabaho siya buong araw. Sinong nakakaalam kung kanino siya nakikipaktalik? Ibibintang ko na lang sa kanya ang pagtataksil, walang makakapagpatunay. Nang marinig ko ito, nanigas ako. Ang kabastusan ni Marco ay hindi ko sukat akalain. Hindi lang siya nangaliwa, nanloko, at nanakit. Ngayon ay gusto pa niya akong pagbintangan para takasan ang kanyang responsibilidad sa sarili niyang anak. Nanginginig akong kumapit sa lababo para hindi matumba. Binuksan ni Marco ang gate at ipinasok ang kanyang kerida. Ngunit hindi sila agad pumasok, naghalikan muna sila ng matagal sa labas. Bumaba ang aking biyenan mula sa itaas, at kahit nakita niya ang eksena, hindi siya nagalit. Sa halip, lumabas pa siya at ngumiti. Oh, Chloe, ikaw pala. Pasok ka, uminom ka muna ng tubig, bagay na bagay kayo. Isang guwapo at isang maganda. Binitawan ni Chloe si Marco at basta na lang bumati kay Aling Elena. Hello po, tita. Dumaan lang po ako para dalhan si Marco ng bird's nest soup. Kawawa naman, pumapayat dahil sa pagtitis sa matandang asawa niya sa bahay. Naawa po ako. Naku, ako rin. Sakit sa ulo yang si Liana. Buti na lang at nandiyan ka para kay Marco. Halika, pasok. Igagawa kita ng fruit salad. Dumaan sila sa harap ko na parang hindi ako nakikita. Tiningnan ako ni Chloe mula ulo hanggang paa, ngumisi ng mapanlait, at sinadiyang lakasan ang boses. Naku, ang baho naman ng bahay na ito, amoy mantika. Tita, kumuha naman po kayo ng mas malinis na katulong. Nakakahiya sa mga bisita. Sumang-ayon si Marco. Plano ko na ngang paalisin yan. Maktis ka muna ang ilang araw pa. Hindi ko na natis. Ang galit na naipon sa akin ay sumabok. Lumabas ako at tinuro si Chloe. Hoy, babae. Bahay ko to. Ako pa rin ang legal na asawa ni Marco. Umalis ka dito. Huwag kang magpapakita dito at magkalat ng landi mo. Na kunwaring takot si Chloe at yumakap kay Marco. Oh, mahal, ang tapang niya. Natatakot ako. Nanlisik ang nga mata ni Marco at sinampal ako ng malakas. Ang sampal ay napakalakas kaya natumba ako. Tumahimik ka. Sino ka para magpaalis ng bisita ko? Ikaw ang dapat umalis sa bahay na to. Niyakap ko ang aking pisngi at tiningnan si Marco. Sinaktan mo ako. Dahil sa babaeng yan, sinaktan mo ang asawa't anak mo. Tao ka pa ba? Hindi ako tao sa isang hayop na tulad mo. Pirmahan mo na ang kasulatan ng utang at umalis ka ngayong gabi rin. Sawa na ako sa pagmumukha mo. Sigaw ni Marco habang kinukuha ang papel na pinunit ko nun ngunit maingat niyang idinikit muli. Inihagis niya ang papel at balpen sa mesa. Pirmahan mo, hindi ako pipirma. Patayin niyo na ako, hindi pa rin ako pipirma. Sigaw ko sa desperasyon. Nagalit si Marco. Sinabunutan niya ako. Ang sakit ay umabot hanggang sa aking utak. Sinabunutan niya ako mula sa sala hanggang kusina at pabalik. Nagpumiglas ako. Niyakap ang aking tiyan para protektahan ang aking anak.
habang umiyak, "Inay, tulungan niyo ako. Papatayin niya ako, inay." Tumingin ako kay Aling Elena. Umasang mayroon pa siyang natitirang konsensya. Ngunit nakaupo lang siya sa kanyang mamahaling sofa, hawak ang isang tasaang mainit na saa, at malamig na nakatingin sa akin na parang isang hayop na kinakatay. Kalmado siyang nagsalita, "Pumirma ka na lang para matapos na. Mainit ang ulo niya, bakit mo pa siya ginagalit? Pumirma ka na at umalis para makakain na kami ng maayos." Ang kanyang sinabi ay ang huling patak na nakpabagsak sa lahat ng aking pag-asa. Dahil hindi siya pinigilan ng kanyang ina, lalong naging agresibo si Marco. Itinulak niya ako ng malakas sa sahig, tumama ang tiyan ko. Isang matinding sakit ang gumapang sa aking likod hanggang sa aking puson. Umungol ako sa sakit, ang sakit, anak ko, ngunit hindi tumigil si Marco. Dinaganan niya ako, sinakal, at walang tigil na sinampal. Bawat sampal ay parang kulok. Nalasahan ko ang dugo sa aking bibig. Habang nananakit, sumisigaw siya, "Pipirma ka ba? Tinatanong kita, pipirma ka ba? Akala mo matapang ka? Sasaktan kita hanggang malaglag yang dinadala mo para wala ka ng dahilan para manatili dito." Ang kanyang masalita ay napakalupit. Sa gitna ng takot, sinubukan kong abutin ang aking cellphone na nahulog sa malapit. Sinubukan kong ideal ang 117, ngunit nanginginig ang aking mangga daliri. Nakita ni Marco ang ginagawa ko. Inagaw niya ang cellphone at tumawa ng parang demonyo. "Ah, tatawag kang pulis? Matalino ka? Ha, Black." Inihagis niya ang cellphone sa sahig. Nakalat ang mga piraso nito. Yumuko siya at inilapit ang kanyang mukha sa akin. "Amoy alak, sige, tumawa ka. Tingnan natin kung sino ang sasagip sayo. Sa lugar na ito, ako ang hari, ang nanay ko ang batas, isa ka lang langgam." Nakahiga akong walang imik, ang luha at dugo ay makahalo. Nakita ko si Chloe na nakangiti sa likod ni Aling Elena. Si Aling Elena naman ay lumapit at sinipa ako ng bahagya para tingnan kung buhay pa ako. "Tama na yan anak, baka madumihan pa ang kamay mo. Ilabas mo na yan para makakain na tayo." Malamig na sabi ni Aling Elena. Tumayo si Marco, tumingin sa akin ng may pakasuklam, at hinila ako sa kwelyo na parang isang basahan. Wala na akong lakas para lumaban. Habang hinihila niya ako, isang mainit na likido ang dumaloy mula sa aking mga binti, bumasa sa aking bestida. "Marco, ang anak natin," mahina kong sabi. Huminto siya sandali nang makita ang dugo sa sahig, ngunit nanay ang kanyang kalupitan. Sinipa niya ang kamay ko at malamig na sinabi, "Hindi ko kailangan ng anak mula sa isang tulad mo. Kung mawawala, edi mawala. Gagawa na lang ako ng iba." Hinila niya ako palabas. Nagsimula ng umulan. Hinampas ng malalakas na pataang ulan ang aking muha. Itinulak niya ako sa labas ng gate. "Umalis ka. Huwag ka nang babalik, kundi papatayin kita." Huling sigaw ni Marco bago isara ang khate. Ang tunok ay nakpatihil sa aking dan pabalik. Nakahiga ako run, sa gitna ng ulan at hangin, basang-basa at giniginaw. Ngunit ang aking puson ay nakinit, ang duho at panubakan ay humalo sa tubo ko lang. Ang sakit ng katawan ay wala kumpara sa sakit ng aking puso. Nawala na sa akin ang lahat, pera, bahay, dignidad, at ngayon, malapit nang mawala ang aking anak. "Anak, huwag mo akong iwan. Patawarin mo si mama," sigaw ko sa kawalan. Ang aking iyak ay natabunan ng kulog. Mula sa loob ng bahay, nakikita ko pa rin ang mainit na ilaw. Naririnig ko ang tawa ni Chloe. "Maligo ka na, mahal, para makakain na tayo." Nag-order ako ng seafood hotpot. Patuloy sila sa kanilang masayang buhay sa kabilang ng aking pagdurusa. Sinubukan kong gumapang papunta sa kalsada para humingi ng tulong, ngunit naubos na ang aking lakas. Nanlabo ang aking paningin. Nakita ko ang isang papalapit na motorsiklo. Sinubukan kong iangat ang aking kamay bago ako mawalan ng malay. Ang huli kong naramdaman ay isang matinding sakit na parang may isang bahagi ng aking katawan na biglang kinuha. Pakmulat kong mata, naamoy ko ang matapang na amoy ng disinfectant. Nakita kong nakahiga ako sa isang puting silid, punong dextrose ang aking kamay. Isang hindi pamilyar na babae ang nakaupo sa tabi ko. "Gising ka na, Hija? Salamat sa Diyos. 3 araw kang walang malay." Nalilito akong tumingin sa kanya, at bumalik ang lahat ng alaalang gabing iyon. Hinawakan ko ang aking tiyan patak na ito, ang anak ko. "Nasaan ang anak ko, Ale?" nanginginig kong tanong. Malungkot siyang tumingin sa akin. "Magpakatatak ka, Hija. Sabi ng doktor, nakaroon kang matinding pinsala sa tiyan dahil sa pagkakabagsak at pagkababat sa ulan. Hindi na nailigtas ang bata." Ang masalitang iyon ay parang kidlat na tumama sa akin. Natigilan ako. Hindi na ako umiyak.
Tila naubos na ang aking naluha. Nakatitik lang ako sa kisame. Pakiramdam ko ay namatay na rin ang puso ko kasamang aking anak. Anak, patawarin mo si mama. Kasalanan ko, to. Bumulong ang babae, Hija. Ang anak ay biyaya ng Diyos. Kung maikli ang buhay niya, kailangan nating tanggapin. Bata ka pa, may pagkakataon ka pa. Nung gabing iyon, pauwi na ako galing sa pagtitinda nang makita-kitang walang malay sa tabingang kalsada. Dinala kita sa ospital. Sabi ng doktor, kung nahuli pa tayong kaunti, namatay ka na rin sana dahil sa pagdurugo. Kailangan mong mabuhay. Mabuhay ka para ipaglaban ang katarungan para sa anak mo. Tama siya, kailangan kong mabuhay. Ang sinabi ng estrangherang babay ay nagbigay sa akin ng pag-asa. Naalala ko ang ngiting aking biyenan, ang sampal ni Marco, ang pagmamayabang ni Chloe. Kinuha nila ang lahat sa akin, pinatay ang anak ko, at ngayon ay masaya sila. Bakit ako ang magdurusa? Hindi ako pwedeng sumuko. Kailangan kong mabuhay at lumakas. Hindi ko nagagamitin ang luha para linisin ang aking mukha. Gagamitin ko ang sakit na ito para patatagin ang aking kaluban. Kinuyom ko ang aking kamao hanggang sa dumugo, ngunit hindi ko naramdaman ang sakit. Sa aking isipan, wala na ang imahengang, isang sunod-sunurang asawa. Ang natitira na lang ay isang ina na nawalan ng anak at nanunumpangang paghihiganti. Ang aking katahimikan noong gabing iyon ay katahimikan ng kamatayan. Ngunit ang katahimikan mula bukas ay magiging katahimikan ng isang bagyo na nag-iipon ng lakas para wasakin ang lahat ng yumurak sa akin. Marco, Aling Elena, Chloe, mahintay kayo. Ang utang na dugo na ito, ipapabayad ko sa inyo ngang 100 beses pa. Ang mga araw sa ospital ang pinakamahabang araw sa buhay ko. Hindi lang pisikal na sakit ang nilalabanan ko, kundi pati na rin ang demonyo sa aking isipan. Sa tuwing ipipikit ko ang aking nga mata, nakikita ko ang imahe nga aking anak. May mga pagkakataon na gusto ko nang magpakamatay. Lihim akong nag-ipon ng nga sleeping pills, iniisip na tapusin na ang lahat. Ngunit isang gabi, pumasok ang Dr. Dala, ang resulta ang aking medical examination. Sinabi niya, nagkaroon ka ngang matinding pinsala sa matris dahil sa external force. Malaki ang posibilidad na hindi ka na magkakaroon ng anak. Ang balitang iyon ay nagpatindi sa aking galit. Hindi lang nila pinatay ang anak ko, kinuha rin nila ang karapatan kong maging ina. Hawak ang papel, nanginginig ako, ngunit hindi na ako umiyak. Sa halip, isang nag-apoy na galit ang sumiklap sa aking dibdib. Kung mamamatay ako ngayon, sino ang lalaban para sa anak ko? Sino ang magpaparusa sa kanila? Hindi ako pwedeng mamatay. Kailangan kong mabuhay para makita silang bumagsak. Itinapon ko ang mga tableta at pinilit kong kumain at maglakad. Pagkatapos ng 1 linggo, humingi ako na lumabas ng ospital. Ang mabait na babae na nagligtas sa akin, si Aling Tess, ay gusto akong patirahin sa kanya, ngunit tumanggi ako. Kumuha ako ng isang maliit at maruming kwarto sa isang squatters area gamit ang natitira kong pera. Ligtas dito dahil walang nakakakilala sa akin. Ang guna kong ginawa ay tawagan si Miguel, ang aking kaibigan sa kolehiyo ng gayon ay isang magaling na abogado. Nang marinig niya ang aking kwento, nagalit siya at sinabing dapat ko silang idemanda agad. Ngunit umiling ako, Miguel, wala pa tayong sapat na ebidensya. Ang domestic violence, walang kamera, madali nilang itanggi. Ang pagbenta ang lupa, pumirma ako sa power of attorney. Ang miscarriage, sasabihin nilang nadulas lang ako. Talo tayo. Anong plano mo? Tanong niya. Babalik ako ron. Ano? Babalik ka sa impyernong yon? Kailangan kong bumalik para kumuha ng ebidensya. Kailangan kong i-record ang kanilang mga pag-amin. Magpapanggap akong isang maamong aso para mawala ang kanilang pag-ingat. Pagkatapos ng 1 buwan, sinimulan ko ang aking plano. Nagsuot ako ng punit-punit na damit, ginulo ang buhok, at naglagay ng madilim na pampaganda para makmukhang kaawa-awa. Nagpunta ako sa bahay nila Marco. Nang makita ako ni Aling Elena, nandidiring tinanong, Liana, hindi ka papatay? Lumuhot ako at nagmakaawa. Inay, patawarin niyo po ako. Wala na po akong mapupuntahan. Tanggapin niyo po ako kahit bilang katulong lang. Tiningnan niya ako ng may pagdududa, ngunit nang makita ang aking itsura, pumayag siya. Sige. Pero hindi ka na manugang dito. Magsisilbi ka sa mag-asawang Marco at Chloe. Opo, inay. Salamat po. Kayo po ang aking anghel. Yumuko ako, itinatago ang galit sa aking mamata. Pagpasok ko, nakita ako ni Marco at Chloe. Bakit mo pinapasok yan? Sigaw ni Marco. Gusto niyang maging katulong ng libre. Makakatipid tayo, sagot ni Aling Elena. Tiningnan ako ni Chloe nang may pandidiri.
Ang dumi mo. Maligo ka at linisin mo ang bahay. Tahimik akong tumango at pumasok sa maliit na bodega sa ilalim ng hagdan ang bago kong tirahan. Ang buhay ko ay muling naking impyerno, ngunit sa pagkakataong ito, mayroon akong ibang layunin. Nagtrabaho ako mula umaga hanggang gabi, naglilinis, naglalaba ang kanilang damit, at nagsisilbi sa kanila. Ang tira-tira lang nila ang ibinibigay sa akin. Dahil sa aking pagsunod, unti-unti silang nawalan ng pag-ingat. Nagsimula silang pag-usapan ang kanilang mailegal na gawain sa harap ko. Ito na ang pagkakataong hinihintay ko. Binigyan ako ni Miguel ng maliliit na recording device na ikinabit ko sa kanilang nasilid. Nagsimula akong mangolekta ng ebidensya. Isang gabi, narinig ko ang pag-usap nila Marco at Chloe. Na-transfer na ba ang pera ang papa mo? Tanong ni Marco. Kalma ka lang. Pero sabi niya, dapat daw sa akin nakapangalan ang villa na bibilhin natin, hindi sa nanay mo, sagot ni Chloe. Sige. Kakausapin ko si mama. Alam mo naman, medyo sakim yun. Teka, yung mapekeng dokumento para sa money laundering, ayos na ba? O, ako nang bahala. Pumirma ka na lang. Nakinig ako, nanginginig sa tuwa. Money laundering at pekeng kumpanya. At si Chloe ay hindi rin pala simpleng babae. Kinabukasan, narinig ko naman si Aling Elena na ipinagmamalaki sa kanyang kaibigan sa telepono kung paano niya ako tinuruan ng leksyon. Alam mo ba, parang aso na ngayon si Liana. Pinapaluhot ko siya para linisin ang paa ni Chloe. Nung araw na binugbok siya ni Marco, akala ko mamamatay na siya. Buti na lang at nalaglag ang bata. Bawas problema. Ang bawat salita niya ay isang pakos sa kanyang sariling kabaong. Inamin niya na nakita niya ang lahat. Kinopya ko lahat ng ebidensya sa isang memory card na itinago ko sa aking bra. Alam kong hawak ko na ang magabumbang sasabog anumang oras. Ngunit hindi pa ako nagmamadali. Gusto kong mas masaktan sila. Isang hapon, narinig kong kausap ni Chloe ang isang lalaki sa telepono. Hello, mahal. Oh, nandito ako sa bahay ng tangang to. Nainip na ako. Ihanda mo na ang napekeng dokumento. Kapag naisanla na nila ang titulong ng bahay na ito, tatakas na tayo. Hahatiin natin ang pera. Natigilan ako. Isa palang profesional na manloloko si Chloe. Isang bagong plano ang nabuo sa isip ko. Hahayaan ko silang maloko. Hahayaan kong mawala ang lahat sa kanila bago ako kumilos. Noong gabing iyon, sinadya kong mabasak ang isang plato. Minura ako ni Aling Elena. Yumuko ako at sinabing, pasensya na po, inay. Narinig ko kasing mag-invest si Chloe ng 10 milyon kay Marco. Natuwa lang po ako. Yayaman na tayo. Kumislap ang mga mata ni Aling Elena. Ngumiti si Chloe at sumakay sa agos. O naman, tita, inaprubahan na ni Papa. Pagkatapos nito, ililibre ko kayo sa Europe. Nagtawanan sila, hindi alam na ang tahimik na babaeng nagsisilbi sa kanila ang siyang direktor ng kanilang paparating na trahedya. Ang bitak ni Chloe ay simple. Pinuntirya nito ang kasakiman ng mag-inang Marco at Elena. At ako ang nagtulak sa kanila na mahulog dito. Ilang araw pagkatapos kong marinig ang usapan ni Chloe sa telepono, nagsimula na siyang umarte. Nakunwari siyang problemado. Mahal, tumawag si Papa. Sabi niya kay Marco. Kailangan daw ang project ng 10 milyong piso para sa isang foreign loan. Nakahanap na siya ng 90 milyon, 10 milyon na lang ang kulang. Kung hindi natin mabibigay sa loob ng 3 araw, makakansela lahat. Namutla si Marco. Saan tayo kukuha ng 10 milyon? Umiyak si Chloe. Hindi ko alam, naibenta ko na lahat ng alahas ko. Sayang, ang laki pa naman ang kikitain. Triple ang balik. Nang marinig ito ni Aling Elena, nagsimula siyang mag-isip. 10 milyon magiging 30 milyon. Pero saan kukuhang pera? Baka pwedeng hiramin ko muna ang titulong bahay ninyo, tita. Sabi ni Chloe. Isasanla ko lang sa bangko. Isang buwan lang. Pagbalik ng pera, tutubusin ko agad at bibigyan ko pa kayo ng 2 milyong interes. Hindi pwede. Ito lang ang bahay namin. Sabi ni Aling Elena. Nakunwaring aalis si Chloe. Sige, kung ayaw ninyo. Akala ko pamilya na tayo kaya ko kayo inaalok. Maraming gustong mag-invest kay Papa. Tumakbo si Marco para pigilan siya. Alam kong ito na ang tamang oras. Naktimpla akong paboritong tsa ni Aling Elena at dinala sa kanya. Inay, narinig ko po si Chloe. Huwag po ninyong isanla ang bahay. Delikado po, yung tiyuhin ko sa probinsya, naloko rin ng ganyan. Nawala lahat sa kanila. Bago pa ako matapos, sinampal ako ni Aling Elena. Tumahimik ka, probinsyana. Anong alam mo sa negosyo? Nainggit ka lang kasi yayaman na kami, no? Ngumiti ako sa aking sarili. Tama ang hinala ko.
Gagawin niya ang kabaliktaran ng sinabi ko para patunayang mas matalino siya sa akin. Marco, sigaw niya. Bumaba ka. Nagdesisyon na ako. Isanla mo na ang bahay para makita ang babaeng to kung paano kami yayaman. Kinahapunan, isinanla nila ang titulo. Hindi sa bangko, kundi sa isang 5,6 para mabilis, kahit na mataas ang interes. Kinuha ni Chloe ang 10 milyong piso. Tita, magtiwala ka sa akin. Sa isang buwan, babalik ako dala ang pera para makapagpatayo na kayo ng mansyon. 3 araw pagkatapos, nagpaalam si Chloe na pupunta sa Cebu para asikasuhin ang proyekto. Umuwi si Marco na malungkot matapos ihatid siya sa airport. Alam kong nagsimula na ang pagbagsak nila. Ang unang araw, masaya pa si Marco. Sa pangalawang araw, hindi na makontak si Chloe. Sa pangatlong araw, hindi na talaga. Nagpunta si Marco sa sinasabing tsondo ni Chloe, pero sabi ng guard, umalis na ang umupa ron. Umuwi si Marco na tulala. Nang malaman ni Aling Elena ang nangyari, hinimatay siya. Pagkagising niya, humagulgol siya. Ang pera ko, ang bahay ko. Nahwala si Marco, uminom ng uminom. Lasing na bumaling siya sa akin. Kasalanan mo to, simula nang bumalik ka, puro kamalasan na lang, papatayin kita. Kumuha siyang bote at sumugot sa akin. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako tumakbo. Tumingin ako sa kanya ng diretso. Sige, saktan mo ako. Pero pagkatapos, mag-ipon kang lakas para sa paglilitis. Anong sinasabi mo? Inilabas ko ang aking cellphone at pinatugtog ang recording ng usapan nila tungkol sa money laundering. Namutla si Marco. Nirecord mo kami. Hindi lang yan, ngumiti ako ng malamig. May video rin ako ng pananakit niyo sa akin at mga ebidensya ng paksala ninyo ng bahay. Ipinadala ko na lahat sa abogado ko at sa mga pulis. Siguro, papunta na sila dito. Maligayang pagbati, nawalan na kayong bahay, at malapit na kayong makulong. Nang marinig ni Aling Elena ang salitang pulis, gumapang siya at niyakap ang aking mabinti. Liana, anak, maawa ka. Huwag mo tong gawin. Patawarin mo na kami. Lumuhot din si Marco. Mahal, nakamali ako. Patawarin mo ako. Tiningnan ko sila ng may pandidiri. Huwag ninyo akong tawaging mahal o anak. Mula noong gabing pinatay ninyo ang anak ko, tapos na tayo. Ang katahimikan ko ay paghihintay sa sandaling ito. Sakto namang narinig ang sirena ng pulis. Habang papalapit ito, lalong namutla si Marco. Si Aling Elena ay muling hinimatay. Binuksan ko ang pinto. Sa labas, tumila na ang ulan, at sumisikat na ang araw. Ang bangungot ay sa wakas, tapos na. Bumukas ang gate at 2 polis char ang pumasok. Si Marco, ang dating haringang tahanan, ay nanginginig na parang daga. Sinubukan niyang tumakas ngunit mabilis siyang nahuli. Marco Cruz, inaresto ka para sa mga kasong frustrated homicide, physical abuse, at money laundering. Ang tunog ng posas na isinasara sa kanyang makamay ay musika sa aking pandinig. Ito ang tunog ng katarungan. Liana, tulungan mo ako. Asawa mo ako, sigaw niya. Malamig akong sumagot. Ang asawa ko ay namatay noong gabing pinatay mo ang anak natin. Ang nasa harap ko ngayon ay isang kriminal. Nakwala si Aling Elena. Sinisikawan ako. Hayop ka. Pinatay mo ang anak ko. Lumapit ako sa kanya. Ako pa ang masama. Kumpara sa panunot mo habang pinapatay ang sarili mong apo, mas mabuti pa ang ginawa ko. Mag-ipon kang lakas. Dahil hindi pa tapos ang bangungot mo. Pakalis nga pulis. Dumating naman ang mapinagkakautangan nila sa 5,6. Nalaman nilang sangkot sa krimen ang pamilya kaya agad silang naningil. Matanda, ang anak mo at ang pagkang manugang mo ay niloko kami. Bayaran niyo ang 11 milyong piso, kasama na ang interes, o alis kayo sa bahay na to, wala akong pra. Si Chloe ang kumuha. Sigaw ni Aling Elena. Wala kaming kilalang Chloe. Nakapirma ka dito. Itinapon nila lahat ng gamit ni Aling Elena sa labas. Siya naman ay umiyak, sinusubukang iligtas ang TV at ref, ngunit itinulak lang siya palabas. Nakatayo lang ako, pinapanot ang lahat. Ang bahay na dati niyang ipinagmamalaki ay hindi na niya matutungtungan pa. Wala nang natira kay Aling Elena kundi ang gusot niyang damit. Tumingin siya sa akin ng may pagmamakaawa. Liana, wala na kaming lahat. Bigyan mo akong konting pera para makaupaman lang. Kumuha akong 500 piso sa aking bulsa. Pinlansa ito, at binitawan sa harap niya. Limusan kita. Bayat sa pagpapatira mo sa akin sa ilalim ng hagdan. Bumili kang lugaw, at huwag ka nang magpapakita sa akin. Tumalikot ako at umalis. Iniwan siya sa kanyang pagsisisi. Hindi ako malupit. Ibinabalik ko lang ang ginawa nila sa akin, ang pag-isa at kawalan. 3 buwan pagkatapos, naganap ang paglilitis. Dahil sa mga ebidensya ko,
nabuwag ang malaking sindikato ngang money laundering. Si Chloe, na may tunay na pangalang Jean Santos, isang notorious na manloloko, ay nahuli sa Cambodia. Sa korte, inamin nina Marco at Jean ang kanilang nga kasalanan. Si Marco ay hinatulan ng 15 taong pagkakakulong. Si Jean naman ay 20 taon. Sa araw ngang hatol, nakasuot ako ngang puting damit. Bago matapos ang lahat, tumingin sa akin si Marco, umiyak. Liana, patawad. Hintayin mo ako. Umiling ako at ngumiti. Paglabas mo, iba na ang mundo. Huwag kang humingi ngang tawad sa akin. Humingi ka ngang tawad sa anak natin sa kabilang buhay. Ako naman, hindi kita hihintayin. Masyado akong abala sa pamumuhay na maganda kong buhay. Paglabas kong korte, sumikat ang araw. Gumaan ang aking pakiramdam. Binabati kita, nagtagumpay ka, sabi ni Miguel. Anong plano mo ngayon? Magsisimula ako ulit. Gagamitin ko ang parang nakuha mula kay Jean para magtayo ng isang maliit na bakery. Gusto ko ang payapang buhay. Lumipas ang 2 taon. Ang Anyan Bakery ko ay naging sikat na. Abala ako sa trabaho at sa pagtulong sa isang charity para sa mabiktima ng domestic violence. Ang sakit ng nakaraan ay hindi nawala. Naging paklat ito na nagpapaalala sa akin na maging mas matatak. Isang gabi, habang isinasara ko ang tindahan, may nakita akong isang taong naglalakad, nangangalakal ng basura. Sa ilalim ng ilaw, nakilala ko siya si Aling Elena, mas matanda na, at hirap na hirap. Matapos mawala ang bahay, wala na siyang matirhan. Nakatira siya sa ilalim ng tulay, nangangalakal para mabuhay. Ang babaeng dati mapakmataas ay nasa pinakamababang estado na ngayon. Nagtama ang aming na mata. Natigilan siya, marahil ay hihingi ng tulong. Ngunit hindi ako huminto. Nilakpasan ko siya na parang isang estranghero. Hindi ako nagtatanim ng galit, ngunit hindi rin ako nagpapatawad. Ang pinakamalaking parusa sa kanya ay ang mabuhay sa pagsisisi at kahirapan. Sumakay ako sa aking motor at umalis. Malamig ang hangin, ngunit mainit ang aking puso. Tumingala ako sa langit. Alam kong sa isang lugar dun, nakangiti ang aking anak. Anak, nagawa na ni Mama. Nabuhay ako para sa ating dalawa. Ngayon, malaya na ako. Ang buhay ay patas. Kung ano ang iyong itinanimin, siya mo ring aanihin. Ang katahimikan ng mabuting tao ay hindi kahinaan, kundi isang pag-iipon ng lakas para sa isang tsunami na tatangay sa lahat ng kasamaan. At ako, si Liana, ang babaeng dumaan sa impyerno, ay ngayon, nakangiting sumasalubong sa bukang liwewe.